Hello, magandang hapon sa ating lahat. So sa pong ito kasama ko po silang si Doc, Conrad Balatero ng East West Seed Company. kung saan nag-iikot at nag-filter kami sa farm. Kasama ko din ang ating mga iba Bisita. pong staff Ibang staff ng East West. Swiss. Okay, meron tayong tatlo galing Taiwan. Ayun po sila. Sa Thailand po, Ay, Thailand. Thailand. Opo. Hello. So mapanood to nyo mamaya. Okay. So ngayon punta tayo sa ating taniman ng ampalaya na Galaxy Max F1. So samahan nyo kami. Baka may kwentuhan kaming makakatulong sa mga kasama nating farmer. Ito ang ating Calixto at saka ito ang ating Diamante Max na kamatis. At ito naman ang ating Galaxy Max. Ayan. Ayan, pang 10 pa lang bukas to. Ayan, oh. Ito ang ano sa pala. Mga ano niya. Parang lip spot na. Sa ano niya, biglaan lang yan. May ano lang ako. Sir, may tanong lang ako dito, sir. Normally lang ba sa ampalaya na yung unang bunga sa ating Galaxy ay maiksi? Yes sir, sa lahat po ng ampalaya sir, kahit yung mestiza sir, medyo maliit yung unang bunga. Pero kaya naman mistisa, malaki pa din yun. Sa unang bunga sir. Hmm. Pag unang bunga po, ay medyo maiksi po yung ano natin, yung laki ng bunga. Pero haba naman siya sir, after second, third harvest. May tanong na ako, halimbawa dito, yung variety na to, sa lahat ng mga variety na try ko, kung pag-usapan natin ang bunga nila baka dami. Ba't mayroong mga ganyan? Eto sir, yun Tapos nga mga po, ganito. ang ano po kasi natin kay Galaxy Max, parang karakteristik niya, yung maaga at marami mamunga. So yung sa dami niya rin ng bunga sir, kung mapapansin natin, ang daming babaeng bulaklak, daming ano. So parang hindi niya kayang masuplayan sir lahat. Hindi ng niya ano. mapulinit lahat. So Hindi niya ganyan po nangyayari. masuplayan ng nutrients lahat. Kaya yung iba sir, medyo hindi na tumutuloy. Yun po sir. Pero babawiin niya naman sir sa volume. Early volume po. Sa ano niya, yan dito, parang deform, ano ito, anong kakulangan nito, calcium deficiency ba o ano ba? Ano bang mga solusyon natin dyan? Yan sir mix na po eh. Yun nga po, yung iba sa dami na po ng bunga, hindi niya na kayang supplyan talaga ng ano. Kaya ano siya sa nutrients. Pwede rin sir. Yun nga rin sa ano rin sir, sa pag tinamaan po ng sakit, yung GSB, yung mga fungal diseases sir. Yun po. Ito, share ko lang sa inyo, parang magdadalawang linggo na natatamaan tayo ng aspal, kaya ang dahil ganyan. Okay sir. Ayun, apektado na. Okay, may iba pa akong pahabol. Bakit sa ganitong panahon, tag-araw, magtanim tayo ng ano, variety na Galaxy Max? Bakit mayroong maraming talbos na yung tinatawag nating little leaf? Ano po siya? Naglilittle leaf. Sir, pag galing po tayong taglamig, yung meron po yung tinatawag na leaf hopper, na sila po yung may daladala nung phytoplasma. Na yun po yung nagkokos nung little leaf. So pag taglamig sir, yun yung medyo mataas yung dami ng insekto ng little leaf. So sir, dito natin mapapansin tuwing December, January, February, madami po nung maliliit po na dahon yung little leaf. Yun po siya, gantong panahon sir. Pero pag tag-ulan, wala naman po. Bihira po tayo makakita ng mga ganun. Okay, may isa lang ako. May remedy pa ba yung mga ganito para kasi karamihang tanong sa mga viewers nating nagtatanim ng ampalaya like Galaxy Max kasi ang problema nila, normal lang ba na ang mga bunga ng Galaxy Max ang iba'y ganito, ang iba hindi matuloy? Anong masabi natin para sa ating mga viewers na mga farmers? Ayun po. Sa ano sir, yun po talaga si Galaxy Max po kasi kung kahit gaano pa po kahina o kalakas yung halaman, talagang ibibigay niya lahat ng bunga. So kung maganda po yung halaman natin, talagang ang lalaki po ng dahon, kaya niyang suportahan lahat ng bunga. Pero yun nga po, pagka tinamaan po tayo nung bagyo, nung malakas na hangin, mga punggus, ibibigay niya po lahat ng bunga, pero baka hindi niya na kaya suportahan. Kasi bawat dahon po, siya yung tumutulong dun sa pagbigay ng nutrients. So tama ang na-experience ko, yung variety na to maganda nating itanim sa panahon na tag-ulan. Pag tag-ulan sir, Kasi sa napapansin ko sa panahon na tag-ulan, itong bunga na to mag times 3 times 4 pa kadami. Tapos ang laki nito aabot pa ng ganyan. So kaya Karamihan, sinadjust sir. ko sa mga ano ko, ito ang mga ng variety sa panahon na tag-ulan kasi kahit kulang pa tayo sa fungicide, hindi yan magkakakraking, matibay siya. Kahit nakapag 16 harvest na, maganda pa din. Pero may isa lang akong tanong, bakit ganito ang kanyang bunga? Samantalang yung orig na F1 parang smooth eh.
Yes Ngayon po. parang ganito ba, may mga deform na bunga. O, tingnan mo, ano yan? Anong pwede natin yan? Kasi ginagamitan ko na to ng mga natutunan kong mga diretso nating mabibili na mga foliar fertilizer sa market na available ang mga major elements, secondary nutrients, pati mga micro. Okay, Ba't may mga ganyan? ito sir, ito po talaga karakteristik ni fruit quality ng Galaxy Max. Medyo may, yan nga po, pagka hindi po siya na-supplyan ng nutrients, hindi siya bumubuo sir, hindi siya yung buong bunga niya. Kaya sir, parang medyo nagde-deform po diyan. Kasi parang ito, parang sa tingin natin nag-abnormal, di ba? Parang abnormal O sir. tapos siguro, sa panahon, siguro sa panahon na Panahon na rin sir. tubig, kulang sa tubig. So, pwede nating dehydrate, kulang sa tubig. Tapos Opo. may mga na stress pa sa yung Yes, sir. sumabog ang Bulkang Taal. Marami nang apektado na, parang complicated. So yun na rin Aaron siguro dahil siyempre in-improve natin yung original Opo. na Galaxy para lang magkakaroon tayo ng variety na matibay kasi sa namamarako. So posible din kasi na may nakuha tayong mga characteristic na hindi natin makukuha yung original talaga pero pinagtibay naman yung kanyang Nung kung resistance sa sa pag-usapan namamarako. natin, ang problema ko lang din yung halimbawa, ganito sa panahon na mainit, marami nasasayangan ako, ba't ganyan? Yun nga sir. Marami nga po yun ang feedback talaga. Oo. Yun Pero yung may tumutulong. na-experience ba ho kayo, Jezreel, na halimbawa kung masyadong early stage Dito tayo. ay medyo kumukorba na, natanggalin mo na lang siya para yung kanyang distribution ng kanyang nutrient mapapunta na lang maiba doon sa iba? mapapunta sa iba para gumanda ang quality. At saka mag-encourage pa ng later on yung flowering naman ng another set of female flowers. Meron ko kayong ginawang ganyan na para pag kasi anyway, kung curve na yon at hindi na kayang i-straighten up at siyempre magiging class B na yon. Oo. So baka pwedeng masubukan din, eksperimentuhan na ipoprune lang. Opo. Siguro. May farmer po tayong gano'n ang ginawa Oo. sir. Talaga para yung nutrients natin tutok po dun sa mga Oo. magagandang Oo. bunga. Ang variety na to, sa maulan na panahon, wala akong problema. Okay. Kasi sa mga ginagamit ko siguro, hindi lang ganito ang ating makapansin o makikita. Pag ganito lang ang panahon, kaya nga ang palagi kong hinanap basta sa tag-araw, yung Kasi meron naman talagang variety differences na merong akma sa kasi panahon kahit ng sabihin ganito. pa nating mas stress siya, ang bungay niya hindi magbago, malaki pa din mas kahit less- mainit. Ito kaya pag nga. yun ang napapansin ko, pag ganito ang panahon, kasi parang nasa mag 5 years na siguro to ata ang max Yes po. Tama. Oh, parang mag 5 years na no. 2020. Tama, Oo. 5 years nga. Mag 5 years na. So patuloy pa din ako sa pagtatanim ng variety na yon. Ulan. Wala na. Ay, may dala kayong blessing. Thank you sa inyo. Mapanood nyo mamaya. Takbo kasi maulan. Ito naman. Umuulan nga, Para May dala kayong blessing. pampalamig Saan ng kayo? panahon. Wala lumamig ang panahon. Kaya naman. Alin? Di na makadaan. Sa gilid lang. Nag-start pa lang naman ang Start pa lang ang tubig. Wala to sa itik. Pero sa itik ito. Ah, Makalangoy. may swimming pool, may cottage. Pati ang sounds dong. Dong. Sounds. At saka nag-record. Ayan, harvest namin sa aming kamatis. Handa pong tubig. Ang galani sa tanawan. Tanawan. Kailan po ang dala niyan? Mamayang gabi po o Bukas na pa. po? May talong pa at ampalaya. So isang Oo. dalahan na lang yun. Thank you.